Nang matapos na ako magluto ay inayos ko na ang table. Kailangan makakain ni Warren para makainom na siya ng gamot. Di ko naman pwedeng dalhin sa kwarto ko ang pagkain dahil wala namang table doon or wala akong tray na paglalagyan. May narinig akong phone na tumutunog kaya akala ko akin yon. Pero nasa kwarto naman ang phone ko kaya lumingaling nga ako sa paligid. Nakita ko ang isang cellphone na nagre-ring na nasa sofang inuupuan ni Warren kanina. Lumapit ako ron para tingnan kung sino ang tumatawag, si Tito Wilbert. Ako na ang sumagot ng tawag dahil makikiusap ako sa kanya na sunduin si Warren dito sa bahay. Hindi pwedeng dito siya magstay. Hello, son? Tumikhim ako bago nagsalita. Tito, si Max po ito. Oh, Max, where's my son? Is he okay? Yes po, pero pwede po bang ipasundo ninyo siya ngayon dito sa bahay? Baka po kasi mapahamak pa siya kapag siya nag-drive mag-isa, lalo na't parang nahihilo pa siya. Pagbibigay alam ko sa ama ni Warren. I'm sorry, Max. No one can fetch him now. I have a flight. And Tomas will send me to the airport right now. Can I ask you a favor? Will you please take care of my son for a while? I know that I'm asking you for a big favor, but when Warren is sick, he likes it when someone is watching him. And I can't do it right now because I have a job. Will you please take care of my boy? Pakiusap nito na para bang isang batang paslit ang gusto niyang paalagaan sa akin. Napatingin ako sa pinto ng kwarto ko kung nasan si Warren. Mas malaki pa to sa akin eh. Pero kung ihabilin sa akin ng ama niya, parang bata lang na hindi pa alam ang gagawin kapag may sakit. Sige po, ako na po munang bahala. I'm really sorry, Max. Don't worry. I will give you a gift once I come back. I just have a sudden trip tonight. Okay lang po, sagot ko kahit napipilitan lang ako. Thank you. Bye. Napapailing na lang ako na ibaba ko ang tawag. Mukhang may bigla ang trabaho ang tatay ni Warren kaya hindi niya may papasundo ang anak. Pero pwede naman siyang daanan ni Mang Tomas kapag balik nito mula sa airport. Isa pa, sabi sa akin ni Tito Wilbert kanina may board meeting daw sila bukas. Para na yun? Sanay daw si Warren na binabantayan. Maarte ba talaga siya kapag may sakit? Bahala na. Pakakainin at painumin ko muna siya ng gamot. Nagtungo na ako sa kwarto ko at ginising si Warren. Mabilis naman tong nagmulat ng mga mata. Dinama ko ang noon niya, mainit pa rin. Wala ka bang ibang nararamdaman? Walang ibang masakit sa'yo? Tanong ko sa kanya. Bumangon na ito. I just feel like I'm dizzy and I keep on sneezing. My body is feeling so heavy. Mahinang sagot nito. Medyo pausta rin ang boses niya. Tumayo ka muna at kumain. Kailangan mo nang uminom ng gamot? Kumilos naman to para tumayo. Inalalayan ko pa siya dahil parang ang bagal niyang kumilos. Ganito ba talaga siya kapag may sakit? Ganito ka ba talaga kapag may sakit? Para kang walang lakas? Tanong ko sa kanya. Parang hinang-hina kasi siya. Ask me that question again in the future and you will know the answer. Sagot nito na ipinagtaka ko naman. Anong ibig niyang sabihin? Di ko na siya muling natanong dahil mabilis na siyang naupo at sumandok ng kanin pero kakaunti lang kinuha niya. Siguro wala rin siyang panlasa dahil nga may sakit siya. Kumain na rin ako pero pinakikiramdaman ko siya. Tahimik lang siyang kumakain. Pagkatapos mong kumain, ipag-drive kita pa uwi. Basag ko sa katahimikan. Hindi siya pwedeng matulog sa apartment ko. Ako ang walang tutulugan kapag nagkataon. Isa pa, alam ko naman na hindi siya sanay sa matigas at maliit na kama. Kanina nga kung hindi siya mamamaluktot baka lampas sa mga paa niya sa kama ko. Dahil walang magsusundo sa kanya, kaya ako na lang ang maghahatid. Nagtaas ito ng tingin. Parang may iniisip pa to bago tumango sa akin. Mabuti naman at hindi na tumigas ang ulo niya. Matapos namin kumain, pinainom ko na siya ng gamot. Wala naman itong imik na sumusunod lang sa mga sinasabi ko. Nang matapos ay mabilis kong niligpit ang mga pinagkainan namin. Ako na maghuhugas. Pagbobolontaryo ni Warren. Hindi, kakaunti lang naman to. Maupo ka na lang muna dyan, mabilis lang to. Sagot ko at agad ay binaling ang atensyon ko sa paghuhugas ng pinggan habang si Warren naman wala nang nagawa at naupo na lang. Nang lingunin ko siya, may kinakalikot siya sa cellphone niya.
Binigay ko na kasi sa kanya ang phone niya at sinabi kong tumawag ang ama niya. Mabilis lang naman akong natapos dahil pinagkainan lang naman namin ang hinugasan ko. Pagkatapos kinuha ko ang bag kong madalas kong dinadala para may pera akong pamasahe mamaya pag uwi ko. Tara na, yaya ko kay Warren. Mukha namang naging iba na ang ayos nito mula na makainom ng gamot. Nakasunod lang siya sa akin hanggang sa makasakay kami ng kotse niya. Nakita ko pang ilang tambay na napapatingin sa gawin namin. Alam ko kilala na nila ang kotse ni Warren dahil kulang na lang araw-arawin niyang pagpunta sa apartment ko. Sa susunod, huwag ka na ulit magmamaneho kapag nahihilo ka. Mas mapapahama ka sa ginagawa mo. Muling sermon ko sa kanya. Diretso ang tingin ko sa harapan habang ramdam ko na nakatingin siya sa akin. You can really drive. Driver ako dati, alam mo naman yon. Alam ko naman na tsismoso siya kaya imposible na hindi niya alam ang trabaho ko dati. Ngayong kapag nasa probinsya sa noon, papansin siya palagi. Yeah, you have worked hard since I met you. Let me ask you, what if there's someone who wants to treat you like a princess, no? Like a queen, what will you do? Seryosong tanong niya kaya napalingon ako sa kanya. Mukhang masamang epekto ng lagnat sa kanya. Kakaiba ang mga tanungan niya ngayon. Maging ako, hindi ko inaasahan ang tanong niya. Ngumiti ako. Di ko naman kailangan ng princess treatment. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Tsaka kaya nga ako ganito kasi gusto ko ipakita na kaya ko. Dati kasi sa totoo lang, may isang tao na gano'n ang ginawa sa akin. Pero dahil sa akin nawala siya, pinilit kong manatili ang ngiti sa mga labi ko kahit may nagbabara sa lalamunan ko. Bigla akong naalala nung bata pa ako. May isang tao na parang prinsesa ang tingin sa akin. Na kahit hindi ako pinapansin ni tatay, nandun siya para sa akin. Pero dahil sa akin, nawala rin siya. Si Lolo. At nang mawala siya, mas naging malala ang trato sa akin ni tatay. Nasa tapat na kami ngayon ng gate ng bahay ni Warren. Kaya muli akong lumingon sa kanya at nakita kong awa sa mga mata niya habang nakatingin sa akin. Kinakaawaan mo ba ako? Tanong ko sa kanya pero nakangiti ako. No, because you are Max. I know you're strong. I don't need to worry about you. Napangiti ako sa sinabi niya. Parang comforting ang sinabi niya. Parang ang laki ng tiwala niya sa akin. Suminghot ako at umiwas ng tingin sa kanya bago bumaba ng kotse matapos kong iparada ang sasakyan sa harap ng bahay. Muli niyang nilagay sa ulo ang sombrero ng hoodie niya bago nauna siyang lumakad papunta sa main door. Napahinto ako na makita ko si Mang Tomas na nasa may gilid o namalikmata lang ako dahil pumasok na siya sa isang pinto kaya baka hindi naman siya yon. Mauna na ako, hindi na ako papasok. Paalam ko kay Warren nang mabuksan niya ang main door at lumingon siya sa akin. Humakbang siya palapit sa akin at hinawakan ang kamay ko. You cannot go home alone, it's already late. Saad nito at hinila ako papunta sa main door. Kaya ko naman. Saka anong gagawin mo? Ihahatid mo rin ako? Maghahatiran tayo? Ani ko habang pumapasok kami sa loob ng bahay. Ilang oras pa lang nakakaraan pero 2 beses na ako nakapasok sa pamamahay ni Warren. Napahinto kami. Hindi ko alam kung sinong nagulat, ako ba o si Tito Wilbert na nakaternong pajama na ngayon. Alanganing umitito sa akin bago tuloy ang lumapit sa amin. Son, are you okay now? May masakit pa ba sa'yo? Nag-aano lang tanong nito kay Warren. Napakunot ang noo ko dahil sa boses niya. Parang nanay na nag-aalala siya sa anak niya. Napaka-caring naman niyang tatay. Isa rin sa napansin ko, hindi ko nakikita ang nanay ni Warren. May picture pero silang mag-ama lang. Ayoko naman magtanong. Yes, Dad. Masakit ang ulo ko. Pakiramdam ko nga mas lalag na din pa ako. Sagot naman ni Warren at umubo. May ubo na naman siya. Gayong di ko naman siya naririnig na umuubo habang nasa apartment ako. Tito, hindi po ba sabi niyo may biglaan kayong trip ngayong gabi? Di ko mapigilang maitanong sa ama ni Warren. Ngayong araw pa lang kami nagkita pero makatito na talaga ako. Siguro dahil magaan siyang kausap. Napalingon naman ako kay Warren nang bigla niya akong anak bayan. Di ko na lang pinansin ang ginawa niya. Mas lumaki naman ang ngiti ni Tito Wilbert sa akin. Na-cancel bigla. Malaki ang ngiting sagot nito. Muling umubo si Warren. Inuubo yata siya kapag nandito na sa bahay nila. Naku Max, ang mabuti pa, ihatid mo ng anak ko sa kwarto niya. Sige na. Saad ni Tito Wilbert sa akin.
Kaya wala na ako nagawa kundi ang alalayan si Warren papunta sa kwarto niya. Sabay kaming umakyat ng hagdan. Nilalagnat pa lang siya pero grabe na siyang alagain. Ang laki niyang tao pero lagnat pa lang ganito na agad ang lagay niya. Idagdag pa niya ang tatay niyang mukhang exaggerated din. Nang makapasok kami sa kwarto ni Warren, mabilis siyang naghubad ng jacket niya. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Pasimple akong umiwas sa kanya na makita ko ang katawan niya. Wala siyang bilbil pero may bato-bato siya sa tiyan. Tapos puno ng tattoo ang magkabilang braso. Bakit umiiwas ka ng tingin? Ako nga, hindi ako umiwas ng tingin sa'yo kanina noong... Sige, ituloy mo. Nagbabantang saad ko sa kanya. Di naman ako manyakis na gaya niya. Kita na palang bakit yung dibdib ko tinitigan pa niya. At proud pa siya ngayon ha. Napanganga ako na makita ko na huhubarin din niya ang sweatpants niya. Magbobold ka talaga dyan sa harapan ko? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya kaya lumingon siya sa akin. Oo, anong masama? Tropa naman tayo, sabi mo nga, we are brothers. Walang mali siya. Bale walang sagot nito. Tumalikod na ako sa kanya. Hinawakan ng doorknob para lumabas. Pero napahinto ako nang bigla niyang tuunan ang pinto ng kwarto kaya hindi ko yon mabuksan. Lumingon ako sa kanya. Muntik nang tumama ang mukha ko sa dibdib niya. I am still sick, Max. Stay. Malalim ang boses na saan nito. Pero kailangan ko nung umuwi. May pasok pa ako bukas. Sagot ko. Anong oras na? Dapat tulog na ako ng mga gantong oras. Tsaka bakit ba masyado kang malapit? Di ako makahinga ng maayos. Pareho kaming napatingin sa bag ko nang tumunog ang cellphone ko. Agad kong kinuha yon pero si Warren hindi pa rin umaalis sa pwesto niya. Nakatuon pa rin ang isang kamay niya sa pinto. Sa may gilid ng ulo ko kaya na-corner niya ako. Binasa ko ang mensahe. Bossing, Max, you don't have to go to work tomorrow. Your job as my wife's driver will start on Monday. You have 4 days of leave with pay. Just take a rest and be ready on Monday. Napakunot ang noo ko sa text ni Bossing. Siya talaga nagdedesisyon sa leave ko, pero with pay daw, kaya sino ba ako para tumanggi? Napatingin ako kay Warren nang mapansin kong nakikibasa din siya sa phone ko. Ngumiti siya na matamis sa akin. It means you don't have work tomorrow. You can stay here tonight. Anito at lumayo sa akin, kaya nakahinga na ulit ako ng maluwag. Pero saan ako matutulog? Tanong ko sa kanya. Malaki naman ang bahay niya, kaya siguro may maliit na kwarto sila na po pwede kong tulugan. Tinuro niya ang kama niya. Here, we can share on my bed. Ha? Baliw ba siya? Bakit kami mag-share ng bed? Uuwi na lang ako kung ganon. Don't tell me, ayaw mo. You will not share bed with me unless you like me. Akala ko ba, babae rin ang gusto mo? So anong masama kung mag-share tayo? Bakit? Gagapangin mo ba ako? Nakangising tanong niya sa akin. Umirap ako sa kanya. May sakit pa ba siya? Mukhang effective yung paracetamol na pininom ko sa kanya kasi dumadaldal na naman siya. Pwede namang umuwi na lang ako, giit ko. Hindi ka uuwi unless hahayaan mo akong ihatid ka. At gaya ng sinabi mo kanina, baka nga buong magdamag na maghatiran tayo. Hindi pumapayag na sagot nito. Ang hirap niyang kausap. Ayaw magpatalo. Kesa naman dito ako matulog. So takot ka nga sa akin. Baka naman crush mo ako kaya nagkakaganyan ka. Matutulog lang naman tayo basta wag kang mangangalabit. Pangaasar niya. Tumayirik ang mata ko sa sinabi niya. Iniisip niya may pagnanasa ako sa kanya. Kahit maganda ang katawan niya kasi halatang alaga sa gym, hindi ako maglalaway sa kanya kasi alam ko marami nang lumaway sa kanya. Mukhang hindi lagnat ang meron ka. Nagdidelirio ka na Sige, dito ako matutulog ngayong gabi pero wag kang magrereklamo sa likod ko. Napasubong sagot ko. Patutunayan ko sa kanya na kaya kong matulog sa tabi niya, hindi dahil crush ko siya. Lumaki naman ang ngiti nito habang patungo sa bathroom. Napatingin naman ako sa kama. Binatukan ko ang sarili ko. Huli na para bawiin ko pa ang sinabi ko na. Ilang beses kong nilibot ang mga mata ko sa loob ng kwarto ni Warren. Kanina kasi nung unang punta ko dito, hindi ko masyado nakita ang kabuuan dahil sa kanya ako nakafocus. Black lang ang nakikita kong kulay. Masyado siyang minimalist dahil wala akong ibang nakikita kundi ang malaking kama na kulay itim, maging ang comforter na naroon. May nakita akong isang upuan sa may gilid.
Sa kabilang side naman, malapit sa may makapal na kortina, ay may upuan at table. May mga hanging shelves sa tapat ng table. Siguro doon siya nagtatrabaho kapag nandito lang siya sa bahay. May makapal na kortina na kulay dark gray sa left side ng table. Siguro glass wall yon. Nakasarado lang kortina dahil gabi na. Naupo ako sa malambot na upuang nasa gilid. Iniisip ko pa lang kung paano ako matutulog nakalapit si Warren. Pumayag lang naman ako dahil sa sinabi niya. Para patunayan sa kanya na wala lang sa akin kahit matulog kaming dalawa na magkalapit dahil hindi ako natatakot sa kanya. Bahala na. Malaki naman ang kama niya, isa pa. Di naman siguro rapist si Warren. Sa katropa kami kaya alam kong wala siyang gagawing kakaiba dahil kapag meron talagang papasagin kong kinabukasan niya. Di mapakali ang paa ko habang naghihintay ako kay Warren. Tinapik-tapik ko ang paa ko sa sahig. Napatingin ako doon. Nakapambahay na tsinelas na ako. May mga malambot tong parang balahibo sa ibabaw. Naliligo ba siya? Nilalagnat pa siya. Bakit naliligo na kaagad siya? Baka mas lumala ang lagay niya. Talaga naman, wala nang mas titigas pa sa ulo ni Warren. Muli akong tumayo at nilibot ang mata ko sa paligid dahil parang ang tagal ng oras. Pakiramdam ko nga naririnig ko na ang pagtibok ng puso ko. Ilang beses akong huminga na malalim. Napatingin ako sa digital clock na nasa ibabaw ng open shelf. 9:15 na ng gabi. Kadalasan before 9 tulog na ako dati, pero dahil kay Warren parang di ako makatulog ngayong gabi. Napalingon ako sa pintuan patungo sa bathroom nang marinig kong bukas ang pinto. Niluwa noon si Warren. Basa ang buhok niya, pero nakadamit na siya ngayon. Naka-shirt white siya ng sando at naka-black na pajama siya. Naligo ka? Paano kung lumala ang lagnat mo? Hindi ka ba nag-iisip? Nandyan ka naman eh. Kaya alam kong hindi mo ako pababayaan. Nginitian pa niya ako. Gagawin mo pa akong nurse mo? I am feeling better now. Mukhang effective ang tinola at gamot na pinainom mo sa akin. Muli siyang tumalikod sa akin at pumasok naman sa isang pinto. Come here. Tawag niya sa akin, kaya sumunod naman ako sa kanya. Muntik nang malaglag ang mga pangako na makita ko ang pinasukan namin. Parang nasa men's store kami. Kulay black lang din ang theme ng closet sa left side, puno ng mga sapatos. Sa kabilang side, maraming mga damit. Nakaayos yon mula sa mga long sleeves, shirts at sa may bandang dulo ay ang mga pants. May nakita rin akong maliit na shelf sa pinakadulong side. May mga relo at necktie naman ang laman noon nang buksan ko. Napatingin ako sa buong paligid. Naka-arrange ng maayos ang lahat, mula sa klase ng damit hanggang sa kulay noon. Dati, sa TV at picture ko lang nakakita ang mga ganitong closet. Here. Napatingin ako sa bagay na inaabot niya. Isang itim na shirt at short. Malaki yung short pero may taling dihila kaya pwede kong higpitan para di malaglag sa bewang ko. Wala akong girls underwear pero meron akong boxer shorts na hindi pa nagagamit. Do you wanna borrow? Talong niya sa akin. Di na, kapapalit ko pa lang naman. Sagot ko sa kanya. Pagdating ko kanina sa bahay, nakaligot na kapagpalit na ako. Nakapantulog na nga ako ng suot kasi hindi ko naman alam na dito pala ako matutulog. There are some extra toiletries in the bathroom cabinet. You can use them. Agad na pinapasok niya ako sa kabilang pinto na konektado pala sa bathroom. Grabe naman, ang kwarto pa lang ni Warren. Ang dami na agad lagusan. Maging bathroom niya, parang buong apartment ko na. May malaking shower room, may bathtub din doon, bukod ang toilet. Hindi gaya sa akin na magkasama ang toilet at liguan, tapos sobrang liit pa. Iba talaga kapag mayaman. Agad na ako nagpalit ng damit. Malaki ang damit niya sa akin. O maabot nga sa siko ko ang mga manggas, habang yung short naman niya lampas sa tuhod ko. Binuksan ko ang cabinet sa may sink at naghanap ng toothbrush. Nagsipilyo ko. Ginamit ko na ang toothpaste niya. Pagkatapos nilagay ko ang toothbrush na pinaglalagyan ng kanya. Violet ang akin, gray naman ang kulay ng kanya. Huminga ako ng malalim bago tumingin sa salamin. Angasan mo lang, Max. Pagkausap ko sa sarili ko. Tandaan mo, si Warren yan. Babaero, matigas ang ulo at higit sa lahat hindi mo type. Isipin mo, sleepover sa bahay ng tropa lang ginagawa mo ngayon. Pagkumbinsi ko sa sarili ko para maging kalmado ko. Kapag may ginawa siyang kalokohan, lagot talaga siya sa akin. Unang beses na gagawin ko to, kaya kinakabahan ako.
Normal naman siguro yun, lalo na't hindi ako sanay makitulog sa ibang bahay. Nang lumabas ako ng bathroom, nakita ko si Warren, nakahiga sa kanang bahagi ng kama. Agad nang umiti siya na makita ko. Lumapit ako sa kanya. Dinama ko ang noo niya bago ko dinama ang noo ko. Mainit pa siya pero hindi na gaya kanina na sobrang init niya. Don't worry about me. I'm feeling a bit okay now. Tsaka lagnat lang to, yakang-yaka ko. Mayabang na saad nito. Yakang-yaka naman pala niya. Ba't parang sobrang arte niya kanina? Sa susunod, kapag inulit mo pa yon, di na talaga kita kakausapin kahit kailan. Max, that's unfair. Ginawa ko nga yun kasi ayaw mo kong kausapin. So sinadya mong magkalagnat ka para lang kausapin kita? Nakataas ang kilay ko habang nakahawak ang kanang kamay ko sa bewang ko. Nakatayo ako sa gilid ng kama sa side niya. Hindi! Hindi ko naman alam na nalagnatin ako. Sorry na, bati na tayo. Huwag ka na magalit, promise. Mag-iingat na ako sa sasabihin ko sa susunod. Pangako nito. Matulog na tayo. Tinapik pa niya ang side kung saan niya ako patutulugin. Warren, malaki naman tong bahay mo. Wala ba kayong ekstrang kwarto kahit yung maliit lang? O kaya ekstra na panlatag? Pwede naman ako sa baba. Tinuro ko ang space sa harapan ng kama. Masyado naman yung walawak. Basta may panlatag ako, kaya kong matulog doon. Pakiramdam ko kahit malaki ang kama, ang sikip-sikip pa rin para sa aming dalawa. Akala ko ba hindi ka takot na katabi mo ko? Bakit ayaw mo na ngayon? Tsaka sa laki ng kama, kahit maglagay pa tayong dalawang bata, kakasya tayo. Napipilitang umikot ako ng kama at pumunta sa kabilang side. Agad na hinila ko ang comforter at pumailalim doon. Max, hindi ka kaya malaglag dyan? Nasa pinakakanto ka na. Kahit yakapin mo ko, okay lang naman sa akin eh. Hindi ako magrereklamo. Malaki ang ngiting saan nito pero inirapan ko siya. Mahina itong naubo. Hindi mo ba naisip? Paano kung mahawaan ako ng sakit mo? Kapag nagkasakit ka, edi ikaw naman aalagaan ko. Oh, ba't parang gusto mo pa yata ako magkasakit? Hindi naman. Gusto lang kitang alagaan. Tumihaya ako ng higa at tumingin sa kisame. Tuwid na tuwid ako sa pagkakahiga ako. Biglang namatay ang mga ilaw, nagdim ang buong paligid. Tanging ang isang nakasabit na ilaw sa may gilid ng kama ang bukas, pero mahinang liwanag na nagmumula doon. Napalingon ako sa kanya. Nakita ko siyang binabalik ng remote control ng ilaw sa side table na kinapapatungan nito. Nanigas ako nang bigla siyang lumapit sa akin at yakapin ako. Anong ginagawa mo? Hugging you. I'm still feeling cold. The blanket is not enough to give me heat. Sagot nito at mas sumigpit pa ang yakap sa akin. Hindi ba naisip na ang weird mo? Tsaka patayin mo yung aircon dahil kahit ako nilalamig sa lakas ng aircon mo. Utos ko sa kanya. Yakapin mo na lang ako pabalik para hindi ka lamigin. Sagot nito. Buti na lang napigilan kong mapasinghap nang hapitin niya ang bewang ko at ilahin ako papalapit sa kanya. Hindi mo ba naisip na ang weird? Kahit tropa tayo at kahit hindi tayo talo, babae pa rin ang katawan ko. Paalala ko sa kanya. Kasi lalaki at babae pa rin talaga kami, kahit na sabihin ko pang tomboy ako. Warren! Malakas sa sigaw ko at sinapak siya, pero sa braso siya tinamaan. Bigla kasi niyang dinakma ang isang dibdib ko eh. Bakit ka nangahawak ng dibdib? Puisit ka? Nanggigigil na wika ko. Ramdam ko ang pag-iinit ng pisngi ko. Siguro kung maliwanag ang ilaw, kita niya ang pamumula ng pisngi ko. Parang gusto ko naman siyang bugbugin. Chine-check ko lang naman kung babae ka talaga. Kita naman niya, bakit kailangan pang hawakan? Pinisil pa niya. Baliw ka ba? Gusto mo upakan kita, ha? Hinayaan ko siya ng suntok, pero mabilis tong gumalaw at kinababawan ako. Hawak niya ang magkabilang pulso ko. I'm sorry, okay? I was just teasing you. Umalis ka nga sa ibabaw ko. Ano bang ginagawa mo? Naisip ko lang, why don't we continue our lesson now? Subukan mong ilapat yung labi mo sa labi ko. Papuputukin ko yan. Napipikon ko ng banta sa kanya. Nanlaki ang mata ko nang bigla niya akong daganan. Talagang ramdam ko ang bigat niya. Warren, ang bigat mong gago ka. Paano ba kami makakatulog kung ganito siya? Ang kulit-kulit niya. Ganito ba siya kapag may lagnat? Kaso sinat na lang ang meron siya. Hindi to kumilos. Yung mukha niya nakasubsob sa may puno ng dibdib ko. Warren? Muling tawag ko sa pangalan niya.
Warren, may tumutusok sa hita ko. Gago ka! Malakas sa sigaw ko. Sa tingin ko naman, soundproof ang kwarto niya kaya walang makakarinig sa sigaw ko. Nakakahiya kung may magigising sa lakas ng sigaw ko. Pinilit kong igalaw ang katawan ko para maialis siya sa ibabaw ko. Stop moving, Max. That's normal for the boys kapag nilalamig kami. Baliwalang saan nito na mag-angat ng mukha at umalis sa ibabaw ko. Sinipa ko siya sa hita niya kaya napaaray ito. Gagawin mo pa akong tanga? Kapag nilalamig, nagtatago dapat, hindi nagigising. Hayop ka? Nakailang mura na yata ako dahil sa kanya. Inuubos niya ang pasensya ko. Tinulak ko siya papalayo sa akin. Subukan mong tumawid dito. Gumuhit ako ng invisible line at nilagay kong unan sa pagitan namin. Kapag lumampas ang katawan mo dyan, friendship over na tayo? Max, nakakadiri ka? Tumutusok yung putotoy mo sa hita ko? Kinikilabutang saad ko. Bigla niyang kinuha ang kamay ko at nilagay sa pagitan ng mga hita niya. Damhin mo. Sinabi ko na sa'yong hindi to putotoy lang. Huwag mong maliitin ang atin. Wala ka nga nito. Nakangising saan nito. Nanlalaki ang mga mata ko sa kanya habang hawak niya ang kamay ko dahilan para madakma kong umbok niya. At siya mismo nagdagay ng kamay ko doon. Pero dahil pikon na talaga ako sa kanya, mariin ko yung piniga dahilan para mapahiyaw siya sa sakit. Napangisi ako na makita ko siyang namamaluktot habang hawak-hawak ang troso niya. Oo, hindi pala yun putotoy. Troso yata yun eh. Tsaka napakatigas nung mahawakan ko, lintik siya. Pinagdanasaan pa yata ako. Pinahid ko sa una ng kamay kong inihawak ko sa pagkalalaki ni Warren. Kahit na may shorts pa naman siya, ramdam ko pa rin yun, no? Visit siya. Hindi na virgin ang kamay ko dahil sa kanya. Kinuha niya na nga ang virginity ng labi at teddy ko. Pati kamay ko, dinamay pa niya. Princess sa anime. Paano kung di ako magkaanak dahil dyan sa ginawa mo? Bakit? Mabuti na yon ang di dumami ang kagaya mo. Kagaya kong gwapo? Matalim na tumingin ako sa kanya. Nakaupo ako ngayon habang nakahiga naman siya at nakatingin sa akin. Uuwi na lang ako. Kesa matulog katabi ka, ani ko. Mabilis naman niya akong pinigilan. Ito na nga, matutulog na. Mahiga ka na dyan. Maamong saan nito at hinila pa ako pahiga. Wala na akong unan ngayon dahil nilagay ko na sa pagitan namin. Napatingin ako sa kanya nang ilagay niya ang braso niya sa may uluhan ko. You can use my arms as your pillow. Huwag ka mag-alala, di ako lalagpas. Inalis ko ang braso niya. Humiga na ako patalikod sa kanya. Kinulbit niya ako. Max, hindi ko siya pinansin. Para talaga siyang bata. Parang may hinihingi siya na hindi ko maintindihan. Di na lang matulog. Kung hinayaan niya akong umuwi, baka naghihilik na ako ngayon. Max, muli niyang tawag sa pangalan ko. Matulog ka na, Warren? Dalawa pa tuloy patutulugin ko ngayon. Narinig ko pa ang mahinang bulong niya at pagbuntong hininga. Parang problemado to. Max, gising ka pa ba? Di yata ako makakatulog nito eh. Bato-batopik muna tayo. Parang tangang yaya pa nito. Isa pang imik mo, tatamaan ka ng kamao ko nang makatulog ka na ng tuluyan.